Sana po makipag-ugnayan na siya. Ibabalik naman po yung pera. Viral ngayon ang isang babae na nalulong di umano sa online sabong at nagbenta ng sariling anak. Yan ang pag-uusapan natin dito sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na! Ang online sabong ay isa sa pinaka-hit ngayon pagdating sa kitaan. Easy money, eka nga. Pwedeng kumita rito ng napakalaking pera. At pwede ring matalo dito ng mas higit pa sa kinita mo. Isa ang online sabong sa pinakamadaling paraan para makataya sa mga manok na gusto mong manalo. Sa halip na pumunta ka sa venue, ay pwede na rito tumaya. Dito nila-live ang tunay na nangyayari sa arena. Kaya't maraming nahuhumaling dito. Kahit saan ka naroroon ay pwede kang tumaya basta may cellphone ka lang, may pera ka lang at may internet ka. Pero hindi lahat dito ay nananalo. Meron mga talunan at meron pa nga mga nawawala. Pinaghihinalaan na dinukot base sa makuha ng CCTV at maging hanggang sa ngayon ay hindi pa alam kung sila ba ay buhay. Dahil sa pagka-addict ng mga naglalaro dito, lalo na kapag natatalo ka sa online sabong, tila gustong-gusto mong bumawi at ang mga naiisip mo ay hindi na tama. Minsan ay nakakaisip sila ng pagbebenta ng mga kagamitan, minsan ay ari-arian. At minsan pa nga, ang pinakamalupit dito ay ang pagbebenta ng sariling anak. Dahil na rin sa labis na pagka-addict sa online sabong, ang babaeng ito ay naibenta ang anak sa halagang 45k. Ang nakakalungkot dito nang mahimasmasan siya ay hindi niya na mabawi ang kanyang anak. Dahil ni isang impormasyon ay walang nakuha sa kanyang pinagbentahan. At kung ano ang katotohanan, panoorin natin sa videong ito. Nag-comment po siya, tas nag-PM po sa akin. Nag-offer po siya ng 20,000 po. Tapos meron pa po akong ibang kausap, tas sinabi ko rin po sa kanya na may kausap pa po akong iba, may nag-offer pa po na mas malaki. Tapos ngayon sabi niya, sige, 40 pics. Tapos sabi ko sa kanya kung pwede 50. Ngayon sinabi niya sa akin na sige, hanggang 45 lang. Tapos nung mga 1 po, magkausap kami. Sabi niya, hindi kita mapupuntahan kasi nasa Baguio ako. Ngayon po, March 1 po. Tapos nung March 2 po, kinunta ko po ulit siya. Sabi niya, nasa Baguio pa ako, baka bukas na tayo mag-meet up. Sabi niya, tas sabi niya rin po sa akin, yun nga, daw po, gagawin niya din daw pong illegal yung adoption kasi may papapermahan daw po siya sa akin. Ngayon, sabi ko, sige po, update niyo na lang po ako bukas. Nung March 3 po, nagka-usap po kami ulit. Hiningi niya na sa akin yung pangalan ko po. Tapos yung may ID daw po ako, sinend ko rin sa kanya yung ID ko po. Tapos nun, sabi ko sa kanya, tinanong niya po ako kung anong oras kami mag-meet up. Sabi niya, sa Quezon City po, doon po sa may Jollibee. Opo, dinala ko po doon. Tapos binigyan niya yung pera sa'yo, binigyan mo ni anak mo sa kanya. Opo, ganun po. Pagpunta po namin sa loob pagbaba ko po ng taxi, pagpunta namin sa Jollibee po, doon niya po ako pinapirma. Wala rin siyang binigay na copy ng pinirmahan ko pong kasulatan. Yun din po. Tapos nung pag-alis ko po, kinonta ko pa po siya. Sabi ko na ibabalik ko yung pera. Kukunin ko yung anak ko, binlock niya na po ako. Okay. Wala po kayong any pictures nung kausap ninyo? Wala po. Pero yung anak niyo po, meron kayong picture? Meron po. Sige, pakita natin. Ito. Taas niyo lang po. Sige po, paano po ba yun? Pinost niyo siya sa online? Nag-post po ako, pero wala pong picture. Yung, kumbaga, nag-post lang po ako na may papa-adapt po ako na bata. Tapos marami rin pong nag-comment. Pero siya po yung pinakalas na nakausap ko, pinagbigyan ko. Ano po bang naisipan niyo, bakit niyo binebenta yung inyong anak? Stress po, may mga utang po. So, kailangan niyo talaga ng pera? So, pagbigay niyo doon sa bata, nung hindi niyo nakasama yung bumibili, doon niyo naisipan. Bigla na, hindi na pala. Opo, binalikan ko, chinat ko rin po siya, kaso binlock niya na po. Binlock. Opo. Okay, sige, para doon sa mga nakakakilala doon sa bata at doon sa umampon at bumili nung inyong anak, may panawagan kayo.
Sana po makipag-ugnayan na siya. Ibabalik naman po yung pera. Sana po makipagtulungan na siya kasi babalik naman po yung pera. Tsaka yung ginastos niya po. Ibabalik naman po. Ibalik lang po yung anak ko. Sige. Ngayon wala bang kumakontak sa'yo? Wala po. Pinost mo na ba ito? Pinost ko na rin po kasi pinabura nga po nung NBI po. Baka daw po kasi mabulabog yung nag-ampon sa anak ko. Yung tatay po nung batang binenta. Masasabi ko sa kumuha sa anak namin, sana naman bigay nyo na po yung anak namin, ibalik nyo na po. Ibabalik din po namin yung nakuha niya po na pera. Sana po mapanood nyo po itong news po na nilapit namin. Ito po ba ay pinag-usapan yung dalawa na ibenta yung anak? Hindi po. Ako lang din. Hindi ko po alam na bibenta po niya. Nagpaalam po siya sa akin nung 6:30 po. Anong araw? Ang sabi niya po sa akin, March 3 po. March 3. Opo, sabi niya sa akin na pupunta siya sa kaibigan.